Hello guys, good day everyone. Ito po ang aking Facebook account, JL Sharing. At syempre, isama ko na rin po dito ang aking YouTube channel, H3 Channel. So kung napadaan po kayo sa aking account, Facebook man yan or sa YouTube man, please subscribe naman sa aking YouTube channel at follow na din po ang aking Facebook account. Ang topic natin for today ay kung paano i-set up ang in-stream ads. At syempre kung bago ko po i-share sa inyo kung paano mag-set up ng in-stream ads, kailangan din po natin malaman kung ano yung mga requirements ng in-stream ads. So ito po yon. So ito po yung mga requirements para maging eligible po tayo dito kay in-stream ads. Syempre meron tayong 5K followers, 60,000 minute views for engagement. At meron tayong at least 5 videos na active or tuloy-tuloy at nag-gain ng views. Kapag na-meet nyo na ang requirements, lahat po yan ay mag-green. At syempre, advice ko lagi, mag-upload po tayo ng mga flow ng mga engaging and creative content para makaipon tayo ng 60,000 minute views na kailangan sa in-stream ads. At paalala ko lagi, mag-ingat sa mga ina-upload na mga videos dahil kahit na na-meet mo na ang requirements sa in-stream ads, ay hindi ka mamomonetize at hindi ka mai-invite sa in-stream ads, kaya ingat lalo na sa mga music na may copyright claim. Iwasan din natin mag-upload ng mga videos na may watermark at ang mga videos na unoriginal content or yung mga videos na hindi sa atin dapat ay original content at tayo mismo ang gumawa. Go lang tayo sa ating Facebook app at pindutin ang ating hamburger signs o yung three lines sa gilid. Pindutin lang ang profile name. At isunod naman nating pindutin ang ating see dashboard, ang iba ay view tools ang nakalagay. Pindutin lang natin ang monetization. At dito naman ay makikita natin ang ating monetization. So, available to set up na ang ating in-stream ads. Pagkatapos pindutin ang setup, ito po ang makikita natin. Pindutin lang natin ang get started. Then, madadirect po tayo dito sa let's start with the basic. Dito sa legal first name, ilagay nyo lang ang first name nyo. At syempre yung legal last name. Isunod naman natin ang date of birth. At ang ating country, syempre Pilipino tayo, kaya Philippines ang ilalagay natin. At dito ay hanapin lang natin ang Philippines. At after nyo maselect ang ating country, pindutin lang ang next. Then, madadirect po tayo dito sa enter business info. At dito naman sa business type, ang piliin po natin ay individual. At pindutin ulit ang next. At pagkatapos maselect ang individual, madadirect naman tayo dito sa enter your info. Dito naman ay ilalagay nyo ang inyong legal middle name if applicable. At syempre dito ilagay natin ang ating kompletong address. At dito ilagay nyo naman ang inyong state of province. At next ay zip postal code. Ilagay nyo rin ang inyong phone number at email. At syempre yung laging hinahanap ni Facebook ang TIN number or tax identification number. Dahil pag wala po kayong TIN number, hindi nyo po masiset up ang inyong payout account. At dito naman sa choose how you'd like to get paid, piliin lang po lang natin ang manually link bank account. Pindutin ang link payout method. At dito naman sa account holder name, ilagay lang natin dito yung mga pangalan ng inyong mga bank account. At isunod nyo lang lagyan ang Swift code. At paano hanapin ang Swift code? Go lang po kayo ng Chrome. Punta po kayo sa search bar ng Chrome. I-search nyo po ang video Swift code at i-copy-paste nyo lang. Then, continue po tayo sa Facebook account. I-copy-paste nyo lang po dito yung Swift code na sinearch natin sa Chrome. At automatic na pong lalabas dyan sa Swift code. At isunod naman natin lagyan ang bank account number. Then, pag okay na, madadirect na po tayo dito sa submitted for review. Dati po ay wala pong in-review ang setup ng in-stream ads. Pero mula po nung nag-update si Facebook Meta nung April, ganito na po ang lumalabas pag nag-setup ka ng in-stream ads. I-review niya ang inyong mga account for 2 weeks. Pero pag wala naman pong violation, ang inyong mga Facebook account, hindi na po aabutin ng 2 weeks. At kagaya po sa akin, nung nag-set up po ako ng in-stream ads, 3 days lang po akong ni-review ni Facebook Meta sa aking in-stream ads.
After ako ma-review ng 3 days, meron ng mga ads na lumalabas sa longer videos ko. So, depende po sa mga Facebook account yan. Kung kayo po ay magpa-review, linisin nyo na po ang inyong mga Facebook account para walang hassle pag ni-review ni Facebook Meta. At syempre, kung may natutunan ka sa video ito, bigyan mo naman ako ng thumbs up dyan. At syempre, magandang comment. Paki-follow na rin ang aking Facebook account para updated ka lagi sa mga upcoming tutorial ko na pwede ko po at kaya ko pong i-share sa aking Facebook account. Pa-subscribe na rin ako ng aking YouTube channel kung hindi nakakaabala sa'yo. Thank you all guys. God bless. Bye-bye!